Thank you sa kabahanon nga gindulot sa Dios. Gina-welcome gid kamo sa iglesia sa Mansilingan. Kag sa iba nga mga bisita nga nag-attend sa aton nga crusade didto, ginagdali kamo namon para maka-experience kamo kung paano magpanimbahon ang Adventist. Ang title sa atong pagkatunan sinaga, nag-title siya, Jesus is waiting patiently to enter your heart. Magsiling kita nga patiently, may ara nga pagpaubos, nagapakilala, si Jesus Christ ang nagtuga sa imo kag sa akon, pero mga utod wala gid siya sang karakter nga magmato-mato sulod sa imo. Kundi ginhambal niya, Christ is waiting patiently to enter your heart. Buot silingon, gahulat si Jesus Christ nga ikaw yang mismo mag-open sang imo tagipusoon, nga ihambalon mo, Ginoo, gina-welcome ko ikaw sa akon kabuhi, kag ginahatag ko sa imo akon tagipusoon, nga ikaw sini ang mag-control. Sa sina mga utod kun imo inabuy-an nga statement, imo ina ipangamuyo sa Ginoo, ang Dios dayon mapadala sa balaan nga espiritu para nga i-clear niya ang imo tagipusoon. Sa sina kapag na-clear na imo tagipusoon, amo na ina ang time nga si Jesus Christ masunod to enter your heart. Amo inang process. Ang mga utod makita sa Revelation chapter 3 verse 20 nga akon ini isa-isahon nga amo na di siya ang title nga Jesus Christ is waiting patiently to enter your heart. Sa Revelation chapter 3 verse 20, naghambal si Jesus Christ nga siling yan, number 1, siling niya, ako nagatindog. Amo na mo silingon. Mo silingon, individual kita, ginatagaan sang Diyos mensahe. Ini nga text para sa tanan-tanan nga tao nga gamensahe ang Dios sa imo kag sakon nga siling niya, ako nagatindog, niya I stand. Number 2, siling niya, sa pirtahan at the door. Buot silingon, ang istorya tani imo tagipusoon. Ang number 3, siling niya, and knock, ako nagapanuktok. Pwede sa Dios nga abrihan niya tani ang pirtahan. O galing hindi na siya pwede nga ang Ginoo magmato-mato bisan tuod nga siya ang nagtuga sa imo kag sakon, ginapairal sang Ginoo ang freedom of choice nga pilion mo siya, abrihan mo siya. Ang number 4, mga utod siling niya, if any man o kung ang bisan sino man, ang balya. Sa number 5, hear my voice, ang makamati sa akong tingog. Ginhambal niya mga utod sa number 6, nga siling niya, open the door. Abrihi ang imo tagipusoon. Kag sa number 7, hambal niya, I will come into him. Niya ako magasunod upod sa imo. Kag ang number 8, ginhambal niya, and it with that person. Siling niya, sa tion nga imo ako ginpamatian, sa akong pagpanuktok, imo ko ginabrihan, siling niya, ako magasunod, I will come to him. Niya, sa pagsunod niya, and it with that person. Siling niya, ako magaupod sa imo sa panyapon o kon sa pagkaon. Anong buot silingon? Buot silingon, kapag in-welcome mo na si Jesus Christ, tudluan niya na ikaw sa mga maayo nga pagkaon spiritual. Nga ang buot silingon hindi ka gusto sang Ginoo malaglag sa impierno. Ang ikadua, hindi magsugot ang Dios nga dayaan ka ni Satanas. Amo inang dehambal sa Revelation. Ang espiritu sa makagagahom nga Dios, amo ang naghimo sa akon kag naghatag sa akon sang kabuhi bisan mga utod sa creation nga si Jesus Christ ang naghimo sa imo, pero ara sa iya ang pagkahambal nga kabuhi. Siya ang tag-iya sa tanan nga property, sini nga kalibutan, bisan pa nga siya ang nagtuga, mga utod, sila niya nakilala niya, bisan ang unod sa imutunan nga balaan niya. Ang butong ginambal ko sa crusade, nga gusto sa Ginoo kung anong imo balatian, anong imo sakit, ikonsulta mo diretso sa Ginoo.
Kay pagtugas ang Diyos sa langit, as a creation dito sa atin, wala din ang Ginoo nagbutang sa mga parmasi o kung sa mga mercury nga may ara dira mga pisa o kung mga organs nga ginhambal diri ari may mga available diri sa nga parmasi ang about sa heart, kidney, tanan nga organ sa tao available. Why? Nga wala ang Ginoo naghimo sina kay ang mga salakyan nga ang tao naghimo may ara may mga preparasyon ang tao ginimo nga siligya ari tanan nga pisa sa salakyan. Di ba? Ang Ginoo waay buot silingon nga kung ikaw magkonsulta sa Ginoo, buot silingon kung nadamage sa imo nga altiri sa imo nga tagipusoon, magsiling kita nga altiri dako nga ugat sa imo tagipusoon, kag silingya amo nagapam sa imo nga heart nga mag-provide sang dugo nga mag-circular sa imo nga lawas. Kapag ikonsulta mo sa Ginoo, nga magsiling ka, Ginoo, ang akon nga paginawa daw ka pinot. Kapag in-mention mo sa Ginoo, nabalanan sa Ginoo, kung din dito itat sang Ginoo. Wala na kinahanglan sa ibang nga heart nga islan ikaw. Okay? Ang next, dire mga utod. Sa ginhambal ko dire, nga kung ikaw siling niya ay welcome unto Him, siling niya maupod siya sa imo panyapon. Okay, tuturan ka ni Jesus Christ. Karon mga utod ang dako pamangkot amo ini. Did Jesus accept your friend request? Di ba? Medyo masakit kasi ang kamatuoran mga utod, pero sa totoo lang. Dugay na ang Diyos nagahulat, nagapanuktok, naga-offer, nga siligyan pasir patakpan kita sa bugay. Kat kung wala na ang bugay, mga utod dito ang tao magkita sang dalan, pakadto sa langit, pero wala na time. Pero subong ang Ginoo siling niya, Christ is waiting patiently. Nagapaubos pagit nga may pagkabalaka nga siya nagahulat sa imo. Kag siling niya, did Jesus accept your friend request? No Facebook, no? Kapag hindi mo nagustuhan ang nag-request sa iba sa Facebook, ginahambal nila, not now. Kung si Jesus Christ makaroon, magapanuktok, may aral ka sa tao, nga may iya nga pangunahuna, masiling, Ginoo, ignore lang anaya. Nga ignore. Kaya namalaan mo nga kung i-accept mo si Jesus Christ, i-confirm. Damo na dayon siling bawal, kay nagmata kita sa bunayag na wala bawal. May tao man mga utod nga makabatsyag na ginatultog na sa balaan nga espiritu, ang iya sila nga una-una, natnaw lang anay. Hindi lang anay, subo nga sa next lang Karon, kung sa next lang, base matakpan kita sa kaluwasan, nagagira ng iba niya pungsod, nagakasunog ng iba niya pungsod. Karon paano ta i-develop ang aton relasyon sa Ginoo? Kag siling niya mga utod, kung i-accept mo subong, ang Ginoo wala kang pamilit, kundi amo hindi nagustuhan ni Satan nga aksipon mo si Jesus Christ. Sa ginhambal ta kagabi dito, nga siling niya, nag-witness siya dito sa time sa baptism ni Jesus Christ. Nabalaan niya gid kag ang tingog halin sa langit kag na-confirm niya gid nga atong itugawan ni John si Jesus Christ. Karon mga utod ang guwa sila nga istorya ining tatlo kinatagaan tagyapon sa Ginoo Krita. Wala gid sa kapamilya. Amo na nga kon kami magmensahe, wala man kami kapamilit, ay patugbaw ka ha. Why? Kay mapaso man kami sa instruction sa balaan ng Espiritu. Pero kapag nag-decide ang utod, ginaalagaan dayon, tagaan na mo dayon sa baptist form, kay i-recommendar ina siya nga subject for baptism. Tagaan ka pa na allowance kung ano gid imo, basi mag-withdraw ka pa. Okay? Ang next, nagapanuktok gyapon si Jesus Christ sa aton kung saan mo siya i-accept.
Dire. Buot silingon, sige sa huna. Nga, may ara sa ginatawag kabalaka, basi siling niya, kay maabot ang exact nga time, nga ang Diyos magwag sa most holy place, kag wala na ang bugay. Kung wala na ang bugay, ang Ginoo hindi na mamati sa tanan nga tao. Ang next, siling niya dapat ini ginatawag nga eternal choice. Subong ang Ginoo naga-offer sa langit nga kuluyan kay aring bugay. Ginlikom ini ni Satanas sa tao kundi ang gipilion niya. Kung nabataan lang sa tao nga kung dili siya magpili sining dalan nga ako pa imperno makaoton, sigurado gid nga hindi gid siya magkadto sa imperno. Dapat, ini natawag na pagpili natin so wala pa kita natakpan sa kaluwasan, nakapili na kita sa dalan na daan, naka-confirm na kita na daan, may connection na kita na daan kay Jesus Christ. Ang next, John chapter 1 verse 12 kag 13, sila niya ang bisan sino nga magbaton kang magtuo sa iya gintagaan niya sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Buot silingon, ang tanan nga nakaagong baptism kag ang tanan nga magplano sa baptism, ginhambal diri mga utod, nga tagaan kita kinamatarong, nga kita maging anak sang Dios, magsiling kita nga Dios mga utod, na bakit sa siri, ang God the Father, ang God the Son, and God the Holy Spirit. Kag maging anak sila sang Dios, ginmension liwat, hindi paagi sa lawas nun, nga pagkatawo, o kung pagbuot sang tao, kundi paagi sa pagbuot sang Dios. Ang Diyos kaya nagdeklarar nga sa tion ko ginpili nimo ang Diyos, naghambal siya nga tagaan kagid sang time o kung sang kahigayunan nga pagkinamatarong nga kita tawgon nga kaanakan. Simple kung ara na kung gindeklarar nga kaanakan ka na sang Diyos sa time sang 7 last plagues. Sa time sang ginatawag na sa nga kagitgitan, sa ginatawag nga signs of the times. I-cover ka na sa Ginoo. Alagaan kita sa Diyos. Sa Salmo chapter 86 verse 5, naghambal si Santo David, kay ikaw ang Ginoo, maayo kag handa magpatawad, bugana kag malig-on nga paghigugma sa tanan nga mga tawag sa imo. Buot silingon, kapag kita nagatawag sa Dios, kapag kita gusto na ikonsulta naton ato kagalingon sa Ginoo, buligan ta kita sa Ginoo, kag kita siling niya dumdumon sa Ginoo nga ang bugay iya gina-preserve, nga kung kita magtawag, mag-surrender sa Ginoo, siling niya bunayag siya sa pagpatawad kag sa pagbaton sa aton karon. Kag siling niya pagiling advice niya dili, siling niya bulahan siya nga ang iya paglalis gid patawad, nga ang iya sala gid tabunan. Anong punto? Buot silingon? Nga kung kita magpatawad, ngayo kapatawaran, labi na gid kung ikaw mag-angkon sa baptism, kalimtan sa Ginoo ang tanan-tanan nga sala, kay nga siling niya, bunayag siya sa pagpatawad sa imo pagsakon. Ang gusto sa Ginoo mo ni. Ephesians chapter 3 verse 17, naghambal siya, agod si Kristo magpuyo sa inyo tagipusoon, tungod sa inyo pagtuo, buot sa lingon kay drive diri ang pagtuo. Pagtuo mo wala sing halo. Nadumduman ko mga utod amo ni, ang ako niya bata gamay pa, perting ya hibi. Daw maalas 10 sa gabi, nagulan-ulan pa. Sila isang kapitbahay, sila niya gintuyawan na. Sila niya kuwae balaluya kag pahaloy-ilahi. Ti, niya may luya ka to, liko may dito man sa balay. Niya palaluya-ilahi. Kaya ulan man way may luya niya, panyo silang luya. Siling kunay. Wala gi ko kakantuya sa pabaylan. Ang akon ginimo ining imo gin-offer nga luya. Hindi ko magpati. Yan siling ko ang akon niya patihan. Dito ko yan makonsulta sa nagtugas ang luya. Nga makanto ko sa babaylan kag dalan luya. Nga pwede man na makakonsulta sa nagtugas ang luya.
Nagtalikod ang babae sa tiyak ng balay. Ya, bahala ka na. Sila ko, bisan mapatay akong bata. Basta wala ko gikonsulta dito sa lain ng Espiritu. Lingon nalipay ko kay panahon magyapon sa Dios. Iway man napatay. Kaya po to, buot silingon ang pagtuo, ang faith. Nga gusto sa Ginoo, madaan kita sa pagtilaw. Nga dapat niya imo nga pagtilaw, ang imo pagtuo. Siling niya dire sa may Our Calling to High, nga libro ni White 331, paragraph 3, the road of faith, strike deep down. Dapat ang imo pagtuo kay Jesus Christ, nagadulog gid pay dalong. Hindi gamot nga hapaw. Kay kung hapaw imo pagtuo, hambalon ka dahil sumbana mo nga, hindi na simba. Kanami isang pagkaon diri damon abawal. 1 John chapter 1 verse 9 sila niya, pero kung ituad ta sa Dios ang aton nga mga sala, masaligan siya. Anong mo silingon? Mga utod, kapag may ara ka nga sala, nga bisan na imo kaugalingon, nahuya ka magsugid. Bisan sa imo asawa o kung ba na nahuya ka magsugid. Kung nahuya ka sa magsugid sa imo sala, ayaw mong isugid. Pero isugid kay Jesus Christ. Kaya hambal sa 1 John chapter 1 verse 9, siling niya, ituan sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya. Buot silingon pag siling nga masaligan siya, hindi gid siya magmarites nga ginpapalo niya sa piyag na dalunggan. Kanya? Umuto nga sa, hindi ko na pasugid na. May elder nga namangkot sa akon. Ya, Brad! Pamangkot! Sabi ko, anong pamangkot mo? Balo ka mga utod, damo ko ano bala. Damo ko ka-invite sa akon nga. Kasi na-invite yung mag-speaker sa iba niyang mga association. Hasta sa Iloilo dito ko. May elder nga niya, Brad, pamangkot! Kay bahay man sa sala ang imong kinahambal. Mamangkot ko. Niya, Brad, kung may isabi, pero badyagan ko siya, guro mo. Niya, Brad, kung may isabi ka lalaki nga nakahimo sa pagka, ano ganini, nangilawas. Nangirinda. Okay, ano nga sabi ng mala nangingilawas? May isa pa kita, ang ginamba niya. Doktor, kabit ba? Nagkabit. Okay. Yo, Brad. Wala kay kabalo iyang asawa. Ti ano, Brad? Sugiran. Pwede sugiran ng asawa? Duklain na. Salipot yung istorya, Brad. Halimbawa, ako. Ginamoy na ha. Ya, ako. Halimbawa, Brad ha. Buti siya, mantumangkot. Halimbawa, Brad, ng babae ko. Ti, isugit ko sa ako ng asawa. Siling ko, Brad, ang sabahat. Ayaw pagsugit. Oh. Hindi pagsugit. Linya, Brad, nga ahaw. Kapag dinsugit mo sa asawa mo nga may babae ka, dasun karon sa gabi, ang asawa mo hindi na magpanyapon, hindi na magkaon, ang lain na matyaga na patay. Ikaw ang kabagtanan sa kamatayan sa asawa mo. Kanya? Siling sa Biblia, kung nakahimo sa malain ng imo nga wala, ayaw pagsugid sa tuo. Kung nakahimo sa mayo imo to, ayaw pagsugid sa wala. Wala ta kamo ginasugiran yung pagbinutig ha. Pero mga utod, kung nakita mo nga makalason ina sa imo bana o kung asawa, ayaw. Kundi untakan mo, kag siling ko, ikonsulta mo sa Ginoo. Ginoo! Nahuya ko magsugid kay Mrs. nga may ara ko nga ano ganito? Kabit! Untatan ko na pero Ginoo, pasensya kat Ginoo ay. Mahayo ko patawad. Amo ni ngalan niya Ginoo, isugid mo ni ngalan. Pero nabalaan na sang Dios nga amo na ngalan niya. Pero kinahanglan siya sa prophecy, isugid mo kay sa Dios para kompleto ang detalye nga wala ka sa biging tago diri. Okay? Kag sa dion nga ginsugid mo na sa Dios, mga utod, pag naglambing-lambing ka mo sa imo nga partner, bilang kinakonsensya ka, ay sa tanas na iya pa idea, nga mga utod nga ikaw malas ayan, pero sa tulang, patawad na tuya sang Diyos. Pero ang lain, kung nabalaan ni Mrs. na ikaw galaya, hindi ka na masaligan. Tapos, ang iba na, manggubat na, nagskandalo na.
Dason, kung hindi makapugong mo siya kaugalingon, dito na nagalain na siya, pamatsyag niya, tugtog na mag-ibwal na ang mga bad cells sa iyang lawas, magkaroon na siya mga bukol-bukol, kaya nag-ibwal na. Amo ng babae. Tapos, dabo na balatian, upirahan na siya, pag-upira, kaya arang yapon ka dulot, ang sakit! Nga ginhapan sa bana! Nga may palangga kapag ipili sa ako. Dito na pagmamatay na siya, Ivan. Karon ba ito, hindi ka pa kriminal. Okay. Panisugin mo sa Diyos, masaligan siya sa pagpatawad sa atong mga sala, kag sa pagtinlo sa tanang taga mga kalainan. Atag! Kag ang Diyos hindi man magsugid sa imo misis. O, diretso tayo sa niya. Hindi man ang Diyos magsugid sa imo misis nga, gintinluan ko to ang bala mo. Kay may sala sa imo. Waay! Kay ginhambal niya, masaligan ang Diyos. Buot silingon mga utot, kung imo inituuhan na ang Diyos masaligan, bisan si Satanas, ginasaway niya. Hindi mo na paghihambal nito sa may naposes. Kanya? Ginlipon ko na gani sa iyang pamilya, sa iyang inigumba, nayambal mo. Ayaw! Amuna kasi niya, ang Diyos nagapadala sa another angel na mag-protect sa imo na ato ang yawa hindi naka-perform sa nag-process na pahuwian ka ikaw. Kasi niya, himuon niya initungod nga matarong siya. Kontrolado sa Diyos ang tanang kabuhi sa pag-protection. Ang next. Ephesians chapter 5 verse 23, nga kay ang banal amo ang ulo sa asawa, pareho man nga si Kristo amo ang ulo sa iglesia, nga amo ang iyalawas, kag siya man ang manluluwas. Pero may buot sila mga auto i-drive sa inyo. Kita nga mga asawa, hindi kita maglabaw sa pagdisiplina sa inyong mga bana. Kaya ang iba ng mga asawa, isog pa sa bana. Respeto kita sa creation. Nga ginuna tugas ang Diyos gid ang lalaki, kag ginkuha lang ang inyong mga bahin sa tulan ni Adan kag unod, kag ginhimo kamo babayi. Karon ang wa siling ni Satanas. Hindi! Kamo na mga babae, dapat kamo disiplina sa inyong mga bana. Amo ina nga amo bana supo nga sila ang nagapangita obra ang bata. Mga utod kag ang asawa ang nagadala. Ang bana daw ginimo babae. Kaya isa na nakaprograma ni Satanas para nga isumpat niya sa Diyos sa times ng judgment. Nga siling niya, tanawa na lang intuga mo oh. Dapat na-design nga ang babae magapaidalong sa lalaki. Ang babae na, ang lalaki na napaidalong sa lalaki. At ang babae na, ang lalaki na, ang nagapaidalong sa babae. Ang babae na ang gadala sa pagkabuhay. Ang babae na tanang kakaman. Lama! Tigaw! Bugrabe ito. Hindi ka magsunod sa basketero. Di ba? Oy, pero kung may amo ka muna ng karakter, ayaw ha. Kaya nga naalipay na esis na nasa ng Ginoo na subo. Abi nyo, kapag kaamo ka muna, nakita ni Ellen White, siling niya, nakita ko ang harakhak ni Satanas sa kawaan, nga iya harakhak, nagagawa, bakit niya nadila? Nabasa ko na. Samtang nagagawa niya nadila sa pagkarakhak, kag iya ginasumbat sa Diyos, nga siling tanawa pala. Wala sila kasunod sa instruction sa Biblia. Ti anak na. Hindi niya imo anak. Yan. Abi sinong isog na babae, nga asawa? Isog. Ay, salamat ka mga bilig ko. Amo na iya, mga buot. Bisa nakita nyo nga may mga iba niya balay ang bana. Sige, ang buot mo, ano ba? Okay. Pagod! Kadlaw sila na. Okay.
Buot sa likod mo ito ining iglesia, ginhambal man sa Diyos, ang ulo sinil si Kristo. Kung ano ang kulang sa iglesia, nabalaan ni Jesus Christ. Kita nagaplano nga ipataason pagid ang ato, dugangan pagid ang aircon, nabalaan na sa ni Jesus Christ. Siya man ulo sa iglesia. Okay? Ang next mga word, Ika-2 Thessalonians, chapter 3, verse 3, pero masaligan ang Ginoo. Siya ang nagapalig-on kag nagaapin sa inyo agod hindi kamo maano ni Satanas. Nagwa ang istorya? Wa niyong punto? Nga siling ko pagina, kung ikaw nagatuong nga saligan mo ang Diyos, insugit mo sa Diyos, bisan ang ngalan sa imo sala, kag sina nga oras, ang detalye, tandang isugit mo sa Diyos nga nagaluhod ikaw. Siling niya, hindi ka mo maano ni Satanas, apinan ka, nga hindi ka maano ni Satanas, buot silikon. Sa sunod nga adlaw magkadto kasi naposes, kaya kung may naposes, nagasugid, nga, oy, sala mo, mano ka? Hindi niya pagpahambalot kay apinan ka na nadaan ni Jesus Christ, kaya surrender mo sa iya. Tungod kay abunan siya ang bugay. Subok ang bugay. Ang kanami sa atong pagtuon karon ng oton amo ni. Kay 100% ara ang bugay. Pero ang kalain yung pagtuon naton karon kung magsiling di karon ang manugbali nga wala na bugay karon sa gabi. Pero mga oton wala sang manugbali nga makasiling nga sa oras matakop kundi subok ang atong ginambal ang bugay abundansya buot silingon ang Dios nagahulak kung saan ka magdesisyon sa as soon as possible kag ikonsulta sa Dios sila nga apinan niya ikaw kag hindi pag si Satanas sa imo buligan niya ikaw sa may Fitly by page 353 sila niya pero ang nami kita nga abyan si Jesus Christ. Yan. Tanan-tanan makonsulta mo kay Jesus Christ. Tagaan ka mag-experience siya. Nagtabog ko sa suba, nga nagamotor ako. Pag abot ko sa suba, nga nagwa na ko sa tubig, ang motor tagatuhod ang tubig, matabog ko dito, pakadto sa Lambunaw sa Iloilo, dason malaktod ko dito sa dalom sa detachment, ang agyan ko, gatabo ang mga kahoy sa dalom, sa babaw, dito ko maagi. Pagsampot, gindakon sa mga bibi sa kahoy, pagtapok sa suba, mga utod, ang akon nga motor, hindi na mag-anda. Di kami dalang ako kay driver, akon ginukit-lukit ang iyang flywheel, nakita ko dito ang iyang condenser, ang condenser, doon ko na kadako, ginkaon sa flywheel. Siguro sa tumba-tumba dito sa mga bato nga pururot ko dito sa ano. Di sa una, ang motor, hindi pa niya pagko, si kanhan lang kung sa ano pa, kagang-kagang. So, kapag wala na condenser ang motor, mga utod, hindi na naiya mag-andar. Huwag na naiya chance ang mag-andar. Pero sining ko Ginoo, sining nga hapon. Delikado ni nga doon. Hindi na ko magpadayon. Gusto ko, mabalik ko pa uli. Mapuli ko. So, nagadulong-dulong na gaagaw ng silak sa adlaw, malubog na, tik-ara ako sa dalom sa kakahuyan, nagluhod ako lang isa dito sa dalom sa kakahuyan, kagang akon ulo, ginmukmuk ko sa tangke sa motor, galuhod ko, Ginoo. Buligid ko makapuli. Ako nakabalo, nakaptan ko pang flywheel, flywheel nga napudpud. Wala dyan sa magandang, pero Ginoo, kita lang mandi nga duwa. Gusto ko Ginoo makapuli nga ang motor makaandar kay makapuli basta makapuli ko nga ang motor makaandar. In the name of Jesus. Totoo mga utod nga eksperyensya. Pag-amin ko, may bata nga daw siguro mga 3 to 4 years old. Nga kabalo na ba maghambal? Pag-amin ko, may bata nga nagpalapit sa ako nga naka-short. Tapos sa gapong ko pa ko dito nga gasikong ko sa motor. Nagsikong ko ba ang bata sa tupad ko din sa akon nga left hand, sa right hand. Kagin-kuwit na akong tuhod. Ini tuhod ko, gikuwit yan eh. Pag-kuwit sa akong tuhod, niya nong, napatay yung motor. Lingko,
Lingko mag-ulong kayo nagpangamuyo, tani mag-andar lang, kay mabalik lang ko puli. Lingan no, ang kurente nga black, sila niya, ng buto nga itong kurente nga black. Tapos angot man sa black ni sa dalong mo. Ano? Madje? Pila na katugamit ko sa motor, may na ito kurente nga black, may black na kurente, dito may kurente niya, butungan ng gibuto ko, makalampag man ito sa igiyang pa sa dalong. Yan ang para nga may ara pagit niya positive. Niya atong pula pagit sa piyak ng butunga kag iangot man sa pula. Dito nga atong butunga man sa punta. Wala ko sa duwa ginpati ko ang bata. Kagin kunik. Sila niya nung paandara. Ako maginkik ang motor, nagandar. Siling ko to. Ikaw ang ipadala sa Ginoo sa ako nga matristyo. Kag ginabuhat ko sa baga kag iyang ulo. Siling ko, ikaw, ang nagbulik ka sa sa ako, yung nangabuyo ako ang taga-anya makanta ng motor. Wala na condenser. Niya si Ginoo, ginstand ko ang motor, pabalik, kaya ako yung mabalik ko pauli. Mga utod, sa mabalik doon ko ang bata, kayo pasalamat, waay ng bata. Pagkaaga, kanto ko sa mekaniko, siling ko nung, ang akong motor nagadala ko na, wala na condenser, aring condenser ron, no? Ang tao nga mekaniko, ti kay karayaman, niya naga nga, kasi karaya naga eh. Kung saan pa nga, niya naga nga, wala tana condenser, maandar. Araw-araw pa tana nga maandar siya. Niya, nano man niya nga maandar ni. Niya, be, ginlukit niya. Linggo nung amo na ang kurintiging tudlo sa akong sa bata, oh. Ginukas niya ang tangke. Kaya dito sa puno sa tangke, kaya hindi bisa magtingala, kaya dito wala condenser sa fly oil. Ang condenser, mga utod, amon nga tagkalayo nga magluto sa gasolina sa piston. Okay? Ginsubay niya dito sa may dalawang sang tangke, mga utod, may gin-provide dito nga tama kadandaan nga condenser. Naging tapik dito sa puno sang tangke. Kagsiling niya sa ako, ulit pagkagigrin-grin na daan na guro, dugay na nastak na. Reserva, guro na. Paano reserva nga? Kasi natinuha ko tangki ko, ay kayo makita na ang condenser. Kag ang condenser, ginit siya sa ako sa mekaniko, ginsuman ko sa ako na kusa, pag-apat sa balayway na itong ako nga condenser sa bulsa. Kay tani, kung gin-experience ako, gusto ko tani, ipakita ko na sa inyo ang mutong condenser. Galing, ginkuha guro sa angel. Kay base, kung samtang nga wala ko sa wali, base magkaroon ako sa pride. Amoy na mga ng eksperyensya nga buot sa Diyos sila niya. Bisan bayaan mo ibang mga amigo ang tuon-tuon mga friends in Jesus Christ. Bisan sakit lang kasi na yung mga amigo sila bata may tuon-tuon ka nga abyan. Ang punto manutod nga masaligan si Jesus Christ sa tion sa kasisitan siya ang atong dagpan nga wala sang iban. Kag ang promise ni Jesus Christ sa uling adlaw dito sa langit, siling niya sa imo pagkamatutong sa pagkilala na kita ang yanay, kita may relasyon, ikaw nag-surrender sa akon, ang akon ihatag sa imo, siling niya now I see him face to face. Magkaroon ka nang makita mo na si Jesus Christ sa nahong kadnahong. Kag hindi gusto ang Diyos na ikaw masinutan sa kalayo sa impierno kapag ginkinala mo si Jesus Christ na imo una nga abyan nga wala ka sa may ginatago diri. Ako kung ako sala, mga utod makasasala ako. Hindi ko yung madeklarar nga balaan ko, hindi. Sa tion nga makasala ako, mga utod, ko Ginoo, trapo ko sa imo katubangan, makasasala ko Ginoo. Amuling sala ko Ginoo. Samtang nagapamuyo, kamautod, mabatsyagan mo nga ang imo pangamuyo, nagapanindong imo blaybo, mabatsyagan mo rin ang comfort sa balaan na espiritu nga gin-address mo nga makasasala ka. Kapag gin-address mo nga makasasala ka sa tubangan sang Dios, ang balaan na espiritu maga-comfort dayon sa imo kag tinluan niya ikaw. Pero kung kilala mo nga balaan ka, himpit ka, hindi ang balaan na espiritu magpasilabot sa imo, kay gindeklarar mo na nga himpit ka. Nakita sang Dios nga ara nila ang pride. Sa Great Controversy 673, sa ulihi nga mga adlaw nga mundamo sa tao nga makalamatay, upod ni Satanas, kag sila sinutan sila sa wala sang katungtuban
bisan nga pagsilot dito sa kalayo sa inferno, ginapaandam sang Ginoo sa imo kasakon nga dapat may pundasyon ta sa Ginoo nga hindi tada niya masilotan. Ano pagit? Ginapakilala sa Ginoo nga ang tanan ay nagabagong kay Jesus Christ, siling niya ang langit dito sa puno sa kabuhi, sa heaven page 5 paragraph 2, siya there will all be harmony dito sa langit. Wala na niya away. Niya kag ang pagigugma, unity, niya will be purity, holiness, and blessedness. Ang silinga, wala na ito sa kasakit, wala na sa paghibi, wala na sa kasakit, niya peace of all, niya ang death will be no more. Wala na niya kamatayon. Amo inigin pilit ko mga utod. Kung mga experience sama kita may kakamatay sa atong parente, atong himata, nag-promise ang Diyos nga wala na yung kamatayon pag-abot na ni Jesus Christ ikan kaming daron ta sa langit. God, kung gusto mo nga makaangkon sini mga utod, may offer ang Diyos sa imo kag sa akon. Tanan-tanan kita. Ari mga utod. Gusto lang sa Ginoo i-present ini sa imo. Sila yan, the cleansing power of the blood of Jesus. Imo ni siya i-address sa imo pangamuyo ang dugo niya sa Calvary, nga siling niya ang cleansing, ang pagkatinlo nga gahom sa Diyos sa iyang dugo, mga utod sa aton sala, ang agi sa iyang lansang dito sa Calvary, nga natuman ang bugay, wala labot si sitan sini. Amo ina ka kung mangamuyo ka, ang balong Ginoo, agapalapit ko sa trono sa bugay, sa imo dugo, bulga ako Ginoo. Si Satanas nga naghababatay sa iyong pangamuyo, wala na sa sangmahimo, kay nagpalapit ka sa dugo ni Kristo dito sa bugay, kay ining bugay, wala labot si Satan sini para ni sa imo at sa ako. Sila sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa iya may pagtubos kita pagi sa iya dugo, nga amo ang kapatawaran sa aton mga paglapas, suno sa kamanggaran sa iya bugay. Gin-address ini tanan sa imo kag sa akon sa aton tanan, wala ini gin-mention sa isa lang ka relihiyon, kundi sa tanan ini nga tao gin-address ang Dios. Sa tuod lang mga utod, pagbalik sa Dios, hindi yan Ginoo magpakita nga, oy ang Adventist lang luwason, why? Oy ang mga amo na nga panong luwason, why? Kundi gusto sa Dios nga ara ka sa tama nga panog, nga may connection ka sa Ginoo, kag may ara ka relasyon sa Dios mga. Kolobaton chapter 23 verse 26. Ginaayo ni sang Ginoo sa imo kag sa akon. Magsiling kita ginaayo, kung sa English pa, favor lang di. Favor. Please lang di. Kung imo una-una ng Ginoo nagaayo pa sa aton. Gaham lang Ginoo, anak, favor lang din, please. Kung baga ang Ginoo nag-aayo, sinigatay. Nga sila niya, Hulubaton, chapter 23, verse 26, sila niya, anak ko, ihatag sa ako ng imo tagipusoon. Buon silingon! Nga sininga aga mga utod. Buksan mo imo tagipusoon. Ikaw ang magbukas. Jesus, enter your heart. Kag niya, kag magkalipay ang imo mga mata sa akon mga dalanon. Buot silingon, nga magkalipay imo mga mata sa imo dalanon, kay buksan sang Dios ang imo tagipusoon, nga makita mo ang lawak, nga mapili mo ang tama nga dalan, kag imo dayon mga utod padipinsan imo kaugalingon nga ang pagpili nimo maayo. Ano pagit? Siling yan din eh.
Promise ng Diyos. Sa tiyon nga ginhatag niya ang imo nga tagipusoon sa iya, naghambal sa mga utod sila niya, I will be with you. Nya ako ara gid sa imo. Isaiah chapter 43 verse 1. Kag sila niya pagit, ikaduwa, nya I will deliver you. Nya ako gid magaluwas sa imo. Ang ikatatlo, sila niya, I will watch over you. Nya ako magalantaw gid sa bugos sa imo. Promise ng Diyos. Number 4. Nya, I will listen to you. Buot silingon, siling niya, ako magapabate sa imo. Ayan. Kanami na. Buot silingon, nga ang Ginoo siling niya, magapamati sa imo. Mga utod. Ang Diyos katawag kag nagapanawagan. Nya favor lang be. Testingi bala. Nga ako makasulod sa imo kay tuturan ta ka. Amo ni mo sigon kag nagahulat si Jesus Christ. Sini nga aga mga utod, amo ini ang ato nga pagtuon sini nga aga. Sini nga time ang ato nga napamot amo ang second coming. Pag-abot sa second coming makapahuway na kita kag ikindeklarar sa langit nga sila nga I see him face to face.